Place you at the highest place, for you are the great high priest. We place you far above all and we come to you and worship at your feet. Let's sing this song and magnify the Lord together. We place you at the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all and we come to you and worship at your feet. Yes, Lord. Sa oras na ito, Ama, papasalamat kami sa iyong dakilang presensya. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Jesus, na ang aming mga puso, ang aming mga isipan, O Diyos, ay nakapako sa iyong presensya. We thank you, Lord, that there will be a manifestation of your presence, your tangible presence, and your glory. Lord, as we hear from you today, speak to the hearts of your people. Lord, makita po namin ang aming mga sarili na nasa kalagitnaan ng iyong kalooban. Makita namin ang mga sarili namin, Panginoon, na bahagi ng iyong mga pangungusap at ng iyong mga buhay na salita. Makita ng aming sarili, Panginoon, na kami ay bahagi ng iyong kamanghang-manghang gawa. Ang bawat buhay namin, O Diyos, ay bahagi ng tagumpay na galing sa aming Panginoong Hesukristo. Pinagkakatiwala namin sa iyo, tinatagubilin ang mga nalalabing oras ng aming pagtitipon. Sa pagtitipon namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, we thank you, Lord God, that we will feel your very presence. And it is your very presence that will arrest every heart and every mind today. Lord, thank you for all the things that you have done, for all the blessings you have lavished upon your people, for the gift of life, strength, and the privilege, Lord God, just to be here in your presence today. Lord, may we honor you from our hearts. May we give you all the highest praise and all the glory that belongs to you alone. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Parang napagod kayo kakapalakpak. Yung palakpak na bitin para kay Lord yan. Oh, talagang napagod kayo kakapalakpak. Sabi ko, bitin kay Lord yung palakpak ninyo. Amen. Wala na bang ilalakas yung microphone? Medyo mahina yung boses ko yun. Wala na yan? Malakas na yan? Malakas na? Sige. Alright. Nagbibingin na po kayo. Alright. So, praise the Lord. And it's such a blessing na tayo po'y nagkatipon ngayon. And we are announcing this is gonna be our second to the last Sunday here. And next Sunday will be our last. And hopefully, doon na po tayo lalanding sa bagong lugar na hinanda ni Lord sa atin. Amen? Wala bang palakpak para doon? Where? The question where ay meron na tayo pong mga options, pero yung final say ay kay Lord pa rin. Right, Pastora? Okay, so hinihintay lamang po natin ang Panginoon kung saan tayo idadako.
But rest assured, this is going to be promotion. Look at this as another promotion. God is pulling us out here to bring us to a better place. Amen? Did I say a better place? Did I say a place that is filled even more with, potential and opportunities? God is moving us. Amen? So, sa tuwing gumagalaw ang Panginoon, kailangan na maging tingin po natin doon promotion. Sabihin niyo nga, promotion. Alright. There are things that seemingly we don't really understand. And if we try to figure it out with our mind, pag ating inisip po, matuturete lang tayo. Huwag tayo ganong mag-isip at sundin muna natin ang banal na spirito, ang direksyon ng Diyos at bibigyan niya tayo ng matiwasay na pag-iisip. Amen? Hallelujah. Praise the name of the Lord. So, good morning everybody. And ngayon po, ang pag-aaralan lang po natin ngayon ay mga kwento sa Biblia, sa Old Testament. And particularly in the book of 2 Kings chapter 4, chapters 4, 5, and 6. Wow, ang dami nun, Pastor. Paano natin gagawin yun? Baka humaba tayo. Pero ito po'y magkukwentuhan lang tayo. Okay lang ba tayo magkwentuhan? Ang gaganda po kasi ng mga kwento rito. Ang gaganda ng mga kwento. Ang mga kwento po dito ay bubuhay po sa ating mga pananampalataya. Amen. Mahalaga ba sa atin ang pananampalataya? Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8, "For you have been saved by grace through faith, not of good works, lest anyone should boast." Amen? Sige, pakilagay na nga, ayan. "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves." Kahit na anong gawin po natin, ang kaligtasan po natin ay hindi mula sa ating mga gawa. Ito ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Dapat po malinaw sa atin yan. Biyaya ng Diyos yung ating kaligtasan through our faith in the Lord Jesus Christ. And it is the gift of God. Amen. Kaya lahat po tayo gifted. Sabi mo sa katabi mo, gifted ka talaga. Yes, that's the truth. It is the gift of God. Not of ourselves, not the product of our good works, but it is the gift of God. Tingnan niyo yung verse 10 ng Ephesians. This is how you should look at yourself. Verse 10, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, and this will be the result of our salvation." Ito yung resulta ng biyaya ng Diyos sa buhay natin, resulta ng ating pong pananampalataya, na tayo po ay patungo dun sa mga mabubuting gawa. Because we are God's workmanship, created in Christ Jesus for, sabihin nyo nga, for. And that is the purpose, for good works. Amen? Which God prepared beforehand that we should walk in them. Ang mga nilalakaran po natin ngayon, from the foundations of the earth, God has already prepared it. Amen. Alam na ng Diyos na gagamitin Kanya. Alam ng Diyos na dito Kanya itatanim sa Jesus Abundant Life Giver Church. Alam niya na dito Kanya bibigyan ng ministry, dito ka hahayo, dito ka magdadala ng kaluluwa sa pamamagitan ni Jesucristo, dito ka magpupuri sa Kanya from the foundations of the world, which God prepared beforehand that we should walk in them. I should walk in that. Amen? Walang ibang gagawa nun para sa atin. Yung ministry ng mag-asawang Toledo, walang gagawa niyan para sa inyo. Kayo lang ang gagawa niyan. Amen? Yung ministry ng Shoko family, walang ibang gagawa nun. Kayo lang. Hindi ko pwedeng agawin yun. At ang kining, ito yung gusto kong gawin. Only them, because God had prepared beforehand that they should walk in them. Lahat po tayo, yung ating pinaggagawa ngayon, dama natin sa puso at isip natin, I'm doing this for the Lord. It is what God prepared beforehand. Before you were born, before the foundations of the world, God has prepared it for you. Amen? He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Everything starts with God.
And if you want to learn something about who you are yourself, go back to God and He will explain it to you. Amen? Hallelujah. We are God's. Is it a good thing to remind ourselves that we are God's workmanship? Di ba? Ang sarap isip-isipin na tayo'y workmanship, masterpiece. Everybody say masterpiece. Hallelujah. Kung kayo'y expert, yung mga expertise ninyo, yan ay gawa ng Diyos. Paghahanda ng Diyos sa atin yan. Dahil sa mga panahong ito at sa mga panahong darating. Amen? Sa Old Testament, sa 2 Kings chapter 4, makakakita po tayo dito po ng 5 akto ng pananampalataya. Himala ng Diyos. Bakit kailangan natin itong pag-usapan? Ito'y bubuhay ng ating pananampalataya. Makikita po natin dito sa entire chapter of 2 Kings chapter 4, yung mga kwento ng mga bagay na imposible sa tao, pero napakadali sa Diyos. Amen. Maliwanag po ba yon? There are certain things that are hard for us to do, and you don't need to do anything. Just relax, wait upon the Lord, trust in God, and God only can do it for you. Diyos lang ang makakagawa nun sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Diyos lang, wala nang iba. Take for example, the first miracle, the first story in 2 Kings chapter 4, yung widow's oil. Here comes the wife of one of the sons of the prophets crying to Elisha. Lumapit siya kay Elisha because Elisha was very well known as a prophet of the Lord. Propeta siya ng ating Panginoon. At ang sabi niya, your servant, my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord. Ito po yung maganda kapag meron tayong mga investment. Sabihin niyo nga investment. Pag nabuhay tayo ng matuwid, pag naglingkod tayo sa Diyos, pag naging tapat tayo sa ating Panginoon, pwede tayong mag-withdraw. Gamit lang yung ating mga sinasabi. Yung tatay ko feared the Lord. My father, my mother, my husband feared the Lord. No? Even sa kanya, umipekto yon. Ni-recognize, kinilala ng prophet. When the wife of the sons of the prophet who died, came and cried to Elijah, yun lang ang sinabi niya, my husband feared the Lord. Kaya importante po sa pamilya, meron pong nakatayong may takot sa Diyos. Hello? At least yung tatay, yung nanay, meron sa pamilya. Kino-confirm niya ng Acts. Ang sabi ng Acts chapter 16, believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. Amen? Yun pong sinabi doon. Believe in the Lord Jesus Christ. How many of you believe in the Lord Jesus Christ? Can I hear a loud shout, hallelujah, and clap your hands to the Lord? Ang sino mang naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, gusto kong maging malinaw yan sa atin, dahil yun po ang basihan ng ating pananampalataya. Ang sino mang naniniwala, Pastor, anong paniniwalaan namin? That Jesus is our salvation. Amen. That Jesus is our Savior. Jesus is our hope. Jesus is our light. He is our life. He is the way, the truth, and the life. He is the good shepherd. Amen. Ang sino mang naniniwala sa ating Panginoong Hesus, nananampalataya ang kanyang buong sambahayanan, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang buong pamilya, ay tiyak na makakaililigtas ng ating Panginoon. Amen? Believe in the Lord Jesus Christ, you and your family, your household will be saved. At ang reklamo po, ang iyak, ang daing ng babaeng ito kay Elijah, ang nagtulak kay Elijah upang tanungin ang babaeng ito. Sige, I am completely convinced I need to help you because your husband is like me, one who feared God. So, what do you have? Yun ang tanong po ni Elisha doon po sa babae. Ang sabi po ng babae, I have nothing. Kadalasan po, ganun ang mga sagot natin. Pag tinanong tayo, ang sagot natin, I have nothing. Okay? But immediately, this woman came to her senses at ang sabi po niya, I have nothing except a little oil, a jar of oil. No?
At ito po yung nagturo, habang minimeditate ko ang kwentong ito, ito yung nagtuturo sa atin na ang hanapin po natin yung mga bagay na meron tayo. Maliit man yan o malaki, God can work on that. Amen? Are you with me? Maliit man o malaki, basta yan ay present mo kay Lord, available yan, God can work on that and God can perform a miracle. No? Ang sabi ng babae, I have nothing, but finally, she made up her mind and she came to her senses and realized that she has a little oil. Isang bote na lang ng oil ang meron. At immediately wisdom came to Elijah. Ang sabi ni Elisha sa babae, o sige, manghiram kayo ng mga sisidlan. You know, God always presents ideas. Everybody say ideas. Pag bless ka ni Lord, hindi siya magbabagsak agad ng 100,000 babagsak sa'yo sa harap mo. Hindi ganon. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, magamit natin yung God-given wisdom natin. Faith is not doing nothing, but faith is faith when you are waiting upon the Lord, may ginagawa ka. At kung ano man ang ginagawa mo, because of that faith, God will bless it and make it fruitful. Amen? Amen? Kung ano man yung ginagawa natin, pagpapalain yun ng Diyos. Pararamihin yun ng Diyos. Palalaguin yan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na naghihintay ka nang nagmumukmok at wala kang ginagawa. Nais ng Diyos, you stand up on your feet, lift up your head, for God is your glory and the lifter of your head, and do something. God will bless it. Amen? Hallelujah. So sabi ni Elisha, o sige, magtulong kayo. Asan yung dalawa mong anak? And her sons are about to be taken as slaves nung kanyang pinagkakautangan nila. No? Itong prophet na namatay, I believe in my heart na alam naman po natin naglingkod talaga sa Diyos. Marahil ay sa kanyang paglilingkod sa Panginoon na focus na siya sa ministry, nakaligtaan na o hindi ganong nabigyan ng pansin yung financial aspect ng family. No? So, the unexpected came, na siguro naghahanda pa lang yung prophet, biglang inabutan ng tinawag ng Panginoon. So, the wife and the 2 sons were left with nothing except a little jar of oil. Then here comes Elisha. You gather as many bottles as you can. Okay? Kita niyo po yung instruction. Hanggat makakakuha kayo ng marami, kumuha kayo. Amen. Meron bang mensahe si Lord doon? Di ba? Ito yung nagsasabi sa akin na hanggat kaya niyong magparami kayo. Hello? Get as much as you can. So, the wife together, the mother of the sons of the prophet, together with the 2 kids, nanghiram sila ng mga botelya. No, at inipon lahat ng magagather nilang mga vessels. Everybody say vessels. Importante yung mga vessels na yan. At tayo pong lahat mga vessels tayo. Are you a vessel? A vessel of honor for the Lord? Prepared in advance, no? Fit for the master's use. Hallelujah. Pagkatapos po niyan, ang sabi ni Elisha, sige, lagay niyo yung mga botelya sa loob ng bahay at isarado niyo ang pinto. Shut the door behind you. Bakit kaya pinasara ni Elisha? Later on, when you read another story in 2 Kings, chapter 4 yata yon uli. No, teka. Ayan. Doon naman sa kwento nung anak nung Shunammite woman. Nasusundan niyo ako hopefully. Yung anak nung Shunammite woman na hindi niya mapaniwalaan na magkakaroon siya ng anak dahil yung kanyang asaway may edad na at hindi na capable na magkaanak. Ang sabi ni Elisha dun sa Shunammite woman who has been good to the prophet Elisha, preparing him a room, a table, a bed, a lamp, and food whenever the prophet comes to pass by the Shunammite's place, ini-invite niya si prophet, doon ka matulog, propeta.
Doon ka matulog, Pastor Adasa. May pagkain ka doon, wala kang aalalahanin. Naka-aircon, may ilaw. Stay for the night, you rest. And tomorrow, whatever you want to do, go ahead, do it. The Shunammite woman has been good to the man of God. Kaya po, hindi na palagay ang kaisipan at kalooban ni Elisha. Kailangan i-reward natin yung Shunammite woman. Ano yung naging reward niya? Sabi niya sa kanyang servant, si Gehazi, alamin mo kung anong kailangan niya. Alamin mo kung anong gusto niya. Can I talk to her, for her, to the king? Pwede kong kausapin, sabihin mo, yung hari, para mabigyan siya ng pabor. Sabi ng babae, hindi ko na kailangan yan, propeta. I want to dwell among my people. Okay na ako rito. Hindi pa rin napalagay si Elisha. At sabi ni Gehazi sa kanya, do you know Gehazi? Sino si Gehazi? Siya yung kinatawan ni Elisha. At mamaya po, pwede natin bigyan ng comparison dito. Yung contrast and comparison between Naaman and Gehazi, which we will read his story in 2 Kings chapter 5. Na merong contrast. Sino ba si Naaman? Naku, lumalayo ako, no? Si Naaman, meron siyang physical leprosy. Meron siyang leprosy. He was a man of valor. Siya po yung, he was a great and righteous man because by him, binigyan po ng tagumpay ng Diyos ang Syrian government. Lagi silang nananalo sa kanilang mga labanan dahil kay Naaman, commander of the army of the Syrian government. Okay, pero ang problema, makisig nga siya, pero meron naman siyang ketong. Sabihin nyo nga, ketong. Pakitong, ketong, di ba? Pero si Gehazi, later on, nagkaroon siya ng... nagkaroon si Gehazi ng ano? Ketong. Physical and spiritual. Titingnan natin mamaya yan. Pero balikan natin nung pinaalam ni Elisha kay Gehazi, alamin mo kung anong pwede nating gawin para sa Shunammite woman. Sabi ni Gehazi, Master, Prophet Elisha, yung babaeng yan at ang kanyang asawa, sila'y walang anak. At ang sabi ni Elisha, nag-release siya ng word, yung prophet nag-release ng word, about this year, next year, about this time. Sa ganitong panahon din, sa susunod na taon, you will be holding a son, a baby in your hand. Anong sabi po nung Shunammite woman? Anong sabi ng Shunammite woman? Hindi siya makapaniwala. Huwag mo akong pagsinungalingan. Don't deceive me. Can I ask you something? Do you call that faith? Hello? May kausap ba ako? Ang sabi ng Shunammite woman, no, my Lord, O man of God, do not lie to your servant. Hindi siya kagad makapaniwala. Pero alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Yung biyaya ng Panginoon, no? Minsan hindi makapaniwala, pero pinagkaloob pa rin. Sa Shunammite woman, yung binitawang salita ng prophet. That makes you realize that sometimes even your faith is, a little bit unstable because of the grace of God. Kung ano yung sinabi niya, gagawin pa rin niya sa inyo. You know why? Because of God's faithfulness. Palakpakan natin ang faithfulness ni Lord sa buhay natin. Wala kahit sino man sa atin, no? Kadalasan yung pananampalataya po natin, kaya lagi tayong maging mapagbantay sa ating pananampalataya. Madaling mayanig, maantig ang ating mga pananampalataya. Sa totoo lang. Hello? Kaya kailangan natin more of God's grace eh. Lord, kailangan namin ng biyaya mo, pagtibayin mo yung aking pananampalataya. Huwag kong makita yung mga bagay na makakapagpahina, makakapag-weaken, makakapag-waver ng aking pananampalataya. But most of the time, people tend to look at things that will weaken their faith. Just like the Shunammite woman. Oh Lord, no my Lord, O man of God, do not lie to your servant. Do not deceive me. I know my stand. I know my status. Yung asawa ko, matanda na. Hindi na niya ako kayang bigyan ng anak. Hindi niya mapaniwalaan
ang sinabi ng propeta. Ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. But the good news is, God did it anyway. Amen? All because of the grace of God and the goodness of God in their life. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang hirap perfectin ng faith. Kung hihintayin mo maging perfect yan at hindi ka maniniwalang may mangyayari, yun ang mangyayari. Pero stick lang tayo dun sa ating pagpupursige sa ating pananampalataya, tiyak may gagawin ang Diyos. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, tiyak may gagawin ang Diyos. Alright. So bakit ko inuna na ito? Nirambol ko na. No? True to what the prophet said, after about a year, the Shunammite woman was already holding a boy in her hand. Nagkaanak sila. At sinortcut yung story hanggang sa lumaki na yung bata, kasama ng kanyang tatay, nandun sa kanilang bukid, nag-aani, biglang sumakit ang ulo nung bata. Nahilo siguro. At nung mahilo ng lupaypay, sabi nung kanyang ama, tinawag yung kanilang isa sa kanilang servant, dalhin mo sa kanyang nanay itong bata. Baka kailangang magpahinga. At nung nakarating sa tahanan, yung bata, dala-dala nung kanilang servant, ibinigay sa nanay. At maghapon, kalong-kalong nung nanay. Iniintindi, baka may lagnat, inaalagaan, hanggang sa bigla na lang namatay at nawala ng buhay yung bata. Nung mawala ng buhay, inakyat niya dun sa upper room, o dun sa silid na inihanda niya para sa prophet Elisha at pinahiga niya yung bata dun sa higaan. At nung tanungin siya nung kanyang asawa, dahil he sent a servant, nagpunta sila doon, bumalik para kumuha ng donkey na masasakyan, hahanapin nila si prophet Elisha, nagtanong yung kanyang asawa, anong nangyari? Bakit andito ka? Saan ka ba pupunta? Wala pa namang Sabbath day. It is neither new moon nor Sabbath. Why come to look for the prophet Elisha? Ang sabi ng asawa niya, meron bang nangyari? Alam niyo yung sagot ng babae? Itong sagot niya, pananampalataya. All is well. Hello? Patay na yung kanyang anak, nakaratay doon sa upper room, doon sa higaan ng prophet, but she replied to her husband, when her husband asked her, what has happened? Is everything okay? Is everything well? The woman said, all is well. Ano sa tingin niyo? Is it a wise thing to answer that? May nangyari na pero hindi niya inamin. Ang sinabi niya, all is well. Ang tawag po doon, pananampalataya. Amen? Wala po akong makita dito na pwede kong itawag. Ang tawag dito, pananampalataya. Ang tinitingnan niya yung kanyang inaasahan. Anong sabi ng Hebrews chapter 11? Tingnan nga natin. Meron ba tayong inaasahan? Lahat ng may inaasahan, sumigaw ng hallelujah. Ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for. Di ba? Ang faith, yan po yung substance ng mga bagay na inaasahan natin. Umaasa ka. You are expecting something. Like when you're waiting for the Lord, you are expecting something. May hinihintay ka. The evidence of things not seen. Hindi pa natin nakikita, pero alam mo na darating ito, inaasahan mo na. You have figured it out in the spirit, and you know that very soon enough, it will become flesh. Amen. Kahit nakarata yung kanyang anak, alam ng Shunammite woman na bubuhayin ng Panginoon yung kanyang anak. What's good about reading the stories is it will remind us that God is a miracle-working God. Amen? The things that are hard for us even to think about, napakadali sa Diyos. Di ba? Sino sa inyo pong magsasabing napakadali sa Diyos? Sino pong magsasabi nun? Pag meron tayong sitwasyon, kanino tayo lumalapit? Kay Lord? Sa tao? Kay Lord. That's good. Di ba? Pag tayo may sitwasyon, lapit tayo sa Diyos kaagad. I mean, God will follow you.
Susundan ka niya ng kanyang mga provisions, ng kanyang pagpapala. Nararanasan natin yun eh. Hindi natin kailangan maghabol sa pagpapala. Ang pagpapala ang hahabol sa atin. Amen? Minsan magugulat ka na lang. Ako personally, my testimony, I'm sorry if I'm saying this, pero may mga panahon na talagang nagugulat ako, aabutan ako. Pero hindi ako dumadaing doon sa tao. Lagi lang confess, declare, Lord, thank you. No? And then, blessings follow. Blessings come. Amen? To God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Yun ang sabi. Hindi tayo ang maghahabol, tayo ang hahabulin ng pagpapala. Sino sa inyo hinahabol ng pagpapala dito? Sumigaw ng hallelujah. Amen. No? Yun yung inaasahan natin eh. It is the substance of things hoped for. The evidence. Sa korte, hindi pwede yung wala kang ebidensya. Sa husgado, hindi ka pakikinggan pag wala kang proof. Substantial proof. Evidence. No? Pero iba yung sa korte. Physical yun eh. Ito yung spiritual substance and evidence of things hoped for. Hindi natin nakikita. Sa korte, ang ipipresent mo, physical, proven, tangible, nakikita, napapatunayan na ebidensya. Meron kang picture, meron kang video, meron kang testigo magsasalita. Pero ito, kailangan sensitive ka sa Holy Spirit. Are you with me? How many of you are still being led by the Holy Spirit in our time today? Di ba? Yun ang hinihintay natin eh. Holy Spirit, i-guide mo kami. Kausapin mo kami. And He is our witness. He will tell us what to do. When Jesus was ministering and He was about to go back to the Father, ascend into the heavenlies, ang sabi niya, huwag kayong mag-alala. I will send you my Comforter, the Holy Spirit. He will speak to you. Amen. Nung umalis si Jesus, iniwan niya sa atin ang Holy Spirit. Siguro, Pastora, kailangan talagang pagdiinan natin sa ating kalagitnaan yung work of the Holy Spirit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, why did I mention at once the story? And when she went up and laid him on the bed of the man of God, she shut the door behind him and went out. Dito sa kwentong ito ni Elisha, sa mga himalang pinaggagawa niya, laging may shutting of the door. Para bang ayaw niyang ipakita yung ginagawa ng Panginoon dun sa mga hindi naniniwala. Hello? Kaya dapat maniwala po tayo pag may ginagawa ang Diyos para maging bahagi po tayo ng katuparan ng himala. Otherwise, the door will be shut behind you. Okay? Isinara yung pinto kahit na maging nung ang anak ay nakaratay na, patay, malamig ang katawan. No? Bakit? Ayaw makita. Ayaw nung Shunammite woman. Nangusap sa kanya ang Panginoon. Ayaw makita nung Shunammite woman at may magsabi, may magbalita, may magmarites. Patay na yung anak. Makakaapekto yon sa pananampalataya. That's why when her husband inquired of her, why are you here? It is not yet new moon or Sabbath, and why look for the man of God, the prophet Elisha? What's happened? Ang sagot ng babae, all is well. Without her husband knowing that their child is already dead. All is well. She was very confident. Everybody say confident. Are there people who are confident in this place today? Meron ba mga taong confident sa gagawin ng Diyos dito sa Jesus Abundant Life Giver Church? Pakitaas nga yung mga kamay ng mga taong confident sa gagawin ng Diyos sa Jesus Abundant Life Giver. Come on, wave your hand and shout, hallelujah! Yung mga confident lang. Pag hindi kayo sigurado, wag. Itong babae, confident. Kung sinabi nung babae, all is well, walang nangyari. Maabutan nung lalaki, nung asawa,
Hindi mo pala sa akin sinabi, ganyan na yung nangyari. Anong mangyayari sa kanila? Ba't hindi ka nagtapat? Baka may nagawa pa ako. Pero mas nananampalataya yung Shunammite woman sa magagawa ng Diyos kaysa kanyang asawa. Amen? Meron ba kayo nakukuha doon? Kaya ang sagot niya, all is well. I am confident that I will reap and harvest the result of my faith in the Lord. Shut the door. Lahat ng mga ayaw maniwala, sa labas lang. Masakit minsan ang Word of God, no? Pagsasarahan ng pinto yung mga ayaw maniwala. Mabuti na lang may Revelations chapter 3 verse 20 na pinakita ng ating Panginoon na kumakatok pa rin siya. No? Kaya pag may kumatok, pagbuksan. Hello? Hello? Handa ba kayong magbukas sa mga kumakatok? Praise the name of the Lord. Alright, so in this story, sa 2 Kings chapter 4, so shortcutting ko na lang yung kwento ng widow's oil. We all know that behind the door, when they shut the door, they started pouring the little jar of oil. No? And it was indeed a miracle. God is a miracle-working God. He is the same yesterday, today, and forever. What He has done before, He can do it now, and He will do it all over again. Amen? Pwedeng ulit-ulitin ng Diyos yun. Amen. Kaya nga sinabi ng Ecclesiastes, huwag kayong magtataka. There is nothing new under the sun. Manghang-mangha tayo. Sabi natin, laging inaanunsyo, may bagong move ang Panginoon. Sabi, natatawa lang sa atin si Lord, anong bagong move? Noon pa yan, ginagawa ko na yan. Di nyo ba naririnig yung mga churches? Attend tayo ng ganong seminar, may bagong move si Lord. Si Lord, hindi nagtataka, walang bagong move. Lahat yan ay alam na ng Panginoon. God has the ability to look at everything in a panoramic view. He can see the past, the present, and the future all at the same time. Amen? God knows everything. He is omniscient. At ang maganda rito, ang storya ng buhay natin, alam ng Diyos lahat yun. Ang bilang ng buhok natin, alam ng Diyos yun. Yung kalusugan natin, God has determined our health. And He knows just what to do with us. Kaya nga si Brother Julian, magaling na. Amen? Okay na yung tuhod natin. May sikreto kami ni Brother Julian. Ginamit ng Panginoon. Ngayon, ready na siya umakit ng 4th floor and 5th floor. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hindi. Talagang inisip ko yun para sa'yo, Ninong. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So, the oil kept on pouring. Use your imagination. Buhayin niyo yung salita ng Diyos. Kung kayo yung nasa kasuotan nung widow, no, kung kayo yung nasa shoes ng widow, behind the door, together with your 2 sons, no, namimiligro na ang buhay ninyo. Wala na kayong pera, wala na kayong kabuhayan, wala na kayong pambili, pambayad, pangkain, panggastos. Pero here comes God to the rescue and giving you the instruction, manghiram lang kayo ng bote. Will you question God? Lord, what will I do with these bottles? Ibibenta ko ito sa magbubuti. Pero may instruction si Lord. May instruction si Lord sa mga Toledo, sa mga Lapinid, sa mga Tejones, sa mga Korda, sa mga Tabamo, sa mga Ang, sa mga Perez, sa mga Latayan, Arnobit, Rembilyo, Ribanal, Sarmiento. May instruction si Lord sa inyo. Sa mga Gragasin. Amen? Amen? May instruction si Lord sa mga Signo, sa mga Lagasca. Kailangan marinig natin yung instruction na yon. Lord, are we going to pour oil on the bottle? And the oil just kept on flowing. Huwag nyo na sa amin sabihin kung ano yung instruction ni Lord, gawin nyo na lang. At lakaran. Amen. Amen. Gawin at lakaran. Huwag lamang pong marinig yung instruction na yon. Gawin natin at lakaran po natin. No? Pag dumadami yung mga tithes offering ninyo, that is an indication that you are walking your talk. That God is at work in your life. We don't need to convince you, but you know, and you should know, that you know,
that whenever there's an increase coming in your life, God is definitely at work. Amen? Everybody say increase. Sino ang gusto ng increase? Tuloy-tuloy, walang patid na increase sa buhay niya. Sumigaw ng hallelujah. Just obey the Lord. Pag sinabi ni Lord, keep pouring the jar of oil. Just keep pouring it. Aba, hindi na uubos oh. Di ba? Nagluluto kayo ng itlog, yung inyong mga lalagyan ng mantika nasa botelya, ganun din yung sa amin eh. Ako tagaluto ng itlog pag umaga. Oh, pag binubuhos ko yun na monitor ko yung mantika, nauubos ang laman. Di ba? Oh, pag naubos na, wala na. Kahit napigain mo, wala na. Pero dahil ang Diyos ang kumikilos nung panahong yon, nung widow, pigang-piga na pero tumutulo pa rin yung botelya ng langis. Ewan ko lang kung anong tawag niyo ron. Ang tawag ko doon, himala. Gawa ng Panginoon. Palakpakan natin siya. Ang kagandahan nito, nung wala nang lalagyan, wala nang mapaglagyan. No? Wala nang mapaglagyan. Sabihin nyo nga, wala nang mapaglagyan. Huminto na yung pagbuhos ng langis. Kaya, naipag-isip-isip ko, dapat merong mapaglagyan palagi. Paano kayang may mapaglalagyan sa atin palagi? Kayo na sumagot nun kung paano. Di ba? Sa tingin ko, sa tuwing tayo'y nagiging bukas ang kamay sa Diyos, bukas ang palad natin, at nire-refresh natin yung ating pong kaban ng yaman, no? Nagkakaroon ng puwang para ang Diyos ay magkaroon ng dahilan na hindi patigilin yung pagbuhos ng langis. Bakit? Kasi meron pang paglalagyan uli ang Panginoon. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Pero pag wala nang mapaglagyan, punong-puno na, the oil will stop flowing. And it did stop flowing because there were no more vessels available. At ang sabi po nung widow, Prophet, anong gagawin namin dito? O sige, wala nang vessel? Okay, tigilan nyo na yan, ibenta nyo ang lahat. And you can live on what is left. Bayaran nyo yung utang. Sabihin nyo, bayaran nyo yung utang, and you can live on what is left. Diba? It must be a fortune. Diba? Sabi ni Elisha, yung naiwan, fortune nyo na yan, kakakabuhay nyo na hanggang sa dulo. Siguro ang dami nung binigay ni Lord sa kanila. Siguro ang dami nung binigay ni Lord sa inyo. Walang sumasagot? Siguro ang dami nung binigay ni Lord sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, God will always come to our rescue. It's good pag minimeditate po natin yung mga gawa ng Panginoon. It will encourage and boost our faith. It will enhance your faith. You're believing in God, that God is the same yesterday, today, and forever. Whatever is done before, He can do it again even in our time. Hallelujah. He can provide. Pag wala kang, hindi ka fruitful, kita niyo yung Shunammite woman, yung kabutihan ng Shunammite woman ay sinuklian ng doble ng ating Panginoon. Naging generous yung Shunammite woman, providing for the prophet, the man of God, on her own. Hindi niya kailangang utusan, pero nakita niya yung need ng Shunammite. Nakipag-usap doon sa kanyang asawang lalaki. Pagtayuan natin ng matutulugan, ng bahay, sabihin na nating bahay, yung prophet. Di ba? Hindi siya hininga ng prophet, nagkusa siya. Everybody say reward. Who wants reward? Raise your hand. Who wants reward? Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Yung gusto ng reward. Mami, ayaw mo ng reward? Ay, ba't di ka sumusunod? Ayaw mo reward. Oh, Lord, lahat ng mga nakataas ang kamay. Lord God, ibaba mo ang reward na yan sa buhay ng aking mga kapatid. In the name of the Lord, I release a decree, Lord God, reward from heaven, reward from your throne, reward from your kingdom, O God, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Doble yung reward. Binigyan ng anak, binuhay pa yung anak. No? At saksi dito si Gehazi. Alam niyo ba yon? Dahil si Gehazi yung inuutusan. Siya yung runner. Siya yung nag-aalam ng sitwasyon. Kaya nakita niya lahat ng pinagagawa ni Lord through the prophet
Elisha. However, sabihin nyo nga, however, at a point in Gehaz's ministry, nagkaroon siya ng spiritual leprosy. Parang si Naaman, merong physical leprosy. Di ba? Ito, nasaksihan din niya, another miracle in 2 Kings chapter 4. Basahin nyo na lang po yung entire chapter sa bahay ninyo. Mamaya yung context natin na binasa ni Ashley, babasahin natin uli. No? Ito po, nagkaroon na naman ng isang pagkakataon na makita po ni Gehazi yung mga ginagawa ng Panginoon. Nung isang beses na merong tagutom, nagpunta si Elisha sa Gilgal. Ba't gano'n ang sound? Nagpunta sa Gilgal. No? At dahil may pagutom at meron doon mga tinatawag na mga sons of the prophets, they were sitting before Elisha, and he said to his servants, set on a large pot and boil stew for the sons of the prophet. Magluto kayo. Magluto kayo ng makakain ng mga lingkod ng Diyos na ito, mga sons of the prophets. So, yung isa po ay lumabas at nanguha ng mga dahon-dahon. Isasahog dun sa linuluto. No? Excited sila eh. Hindi niya alam na yung nakuha nilang mga gulay-gulay at dahon-dahon ay nakakalason. And not long enough, when the stew was already cooked, did they realize that there was poison on the pot of stew? Merong lason. Mabuti na lang na alarma sila. No? Alam niyo po ang ginawa ni Elisha? Nilagyan lang ng konting harina. Sabihin niyo, harina. Harina. Yan. Harina pala ang panggamot sa lason. Basahin niyo yung Bible ninyo. Sabi po ng 2 Kings chapter 4 verse 40, and they pour out some for the man to eat, but while they were eating of the stew, they cried out, "O man of God, there is death in the pot," and they could not eat it. Then Elisha said, "Then bring flour." Flour, hindi flour, flour. Harina. No? And he threw it into the pot and said, "Pour some out for the man that they may eat." And there was no harm in the pot. Palakpakan natin ang Panginoon. Harina lang pala. Linagyan ng harina. No? At nagamot po yung... Kaya hindi ako natatakot sa lason eh. Huwag lang kayo maglalason on your own. Di ba? Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, huwag kayong matakot pag kayo'y natuklaw ng mga babangis na hayop. Pag kayo'y natuklaw ng ahas. Di ba? Yung paboritong pet ni Pastora. Pag natuklaw kayo ng ahas, huwag kayong matakot. Hindi kayo maaano. Don't worry about scorpions and serpents. When you are doing the will of God, God will save you. Amen. Tayo, makalmot lang ng pusa, talagang takot na tayo, ano? Di ba? Sabi ko sa inyo, this is my experience. At one point in my ministry, I helped a brother. 10 years ago, 15 years ago, ang sakit niya, tuberculosis. Hindi ko alam na ganun ka-acute yung kanyang tuberculosis. Pero bilang tayo mga ministers ni Lord, pag tumutulong ka, lubos-lubusin mo. Hindi ka pwedeng mag-mask na tumutulong ka at papakita mo, iniiwasan mo yung sakit niya. Sorry, I don't mean no harm sa mga nakamask ka. Si Mrs. nakamask eh. Pero that was my conviction. Sabi ko, pupunta ako, sige, harap ko ako sa kanya kahit uubo-ubo. Sige lang, feeling healthy ako. No? Na-hospital, dinala doon sa isang kwarto sa ospital. Ako naman, kailangan pumunta, magdadala ko ng pera para magamot siya. Only to find out na yung room niya, yung pala yung parang critical ward. Lahat ng naka-confine doon, lahat may TB. Colored pa. Sabi ko, hindi naman ako pwedeng mandiri at magsabi, baka mamatay yun sa sama ng loob. Di ba? Nilakasan ko loob ko, naglusog-lusogan ako sa aking pananampalataya. Eto, hanggang ngayon, buhay. Hindi naman ako nagka-TB. Sabi mo sa katabi mo, iningatan ka ng Diyos. Amen? Huwag ka lang aabuso.
Huwag mo lang susubukin ng Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 4, do not put the Lord your God to the test. Di ba? Pag hindi kinakailangan, pero sa oras na kinailangan, huwag kang mangamba, sagot ka ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, sagot ka ni Lord. Amen? Maliwanag po ba yan? Sagot tayo ni Lord sa lahat ng bagay. Kapag nung pandemic, yung pagnanais natin makapaglingkod kay Lord, hindi kayo nagkasakit, sagot kayo ni Lord eh. Amen? Ang layo-layo ng binabiyahe ng mag-asawang to, Nueva Ecija, iniingatan ng Panginoon. Sagot sila ni Lord. Amen? Napupuyat kayo, nagpe-pray kayo, ano mang ginagawa ninyo, nahihirapan kayo, hindi kayo sagot kayo ni Lord. When God commissions you, He will provide provision. Hindi admission. Amen? Sagot tayo ni Lord. Lahat ng ginagawa natin, ipagpalagay natin, Lord, I'm doing this for you. Not for men. Not even for my pastor. Not even for people. I am doing this for you and God will be with you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kasi pag ang ginagawa natin ay hindi para sa Diyos, lagi tayong nagbibilang. Lagi tayong nagkukwenta. Lagi tayong naghahanap ng kapalit. Lagi tayong naghahanap ng atensyon. Lagi tayong naghahanap ng recognition. Lagi tayong naghahanap ng pagpapahalaga. Pero pag ang ginagawa natin lahat sa Diyos, alam mong ikaw ay, yung opinion mo walang halaga kumpara sa kalooban at kaisipan ng Diyos. Kaya mapapa-amaze ka na lang, Lord, sige, gagawin ko kung anong gusto mong ipagawa. Amen? Whatsoever you do, whether you eat or drink, in deed or in action, do it for the Lord. Amen? If you agree, once again, clap to the Lord. Hallelujah. Okay, tapos may comparison pa rito. Yung panglimang miracle na nakita ni Gehazi ay inulit lang din ni Jesus, pero medyo talagang compounded yung mathematical computation nung miracle ni Jesus, because Jesus was able to feed more than 5,000 people, including the men and the women, estimated at 7,000. Dahil yung nakaupo lang ay mga kalalakihan, 5,000 of them all. Jesus using how many loaves of bread? How many? 5 loaves of bread and 2 fish. Anong isda yun? Bangus. Okay? Dito sa 2 Kings chapter 4, the last part of the miracle, Elisha gave instruction dun sa mga tao na magpakain. Hindi makapaniwala yung kanyang mga servants. Kulang ito, prophet. 20 tinapay lang. Paano mo pakakainin ng 100 tao? But Elisha was insistent. Mapilit siya. Sabi niya, hindi. Ito ang sabi ni Lord, pakainin niyo ang mga taong yan. Ang sabi po dito, give to the man that they may eat. But his servant said, how can I set this before 100 men? So he repeated, give them to the man that they may eat. For thus says the Lord, they shall eat and have some left. Kakain yan, sobra-sobra pa yung 20 tinapay na yan. Tayo kasi pag tayo nag-compute, yung mga mata natin, kapos lagi bilang natin. Hindi kaya ng budget yan. Kulang yan. Pero ang Diyos pag nag-estimate, yung estimate natin, palpak. Nakita niyo ibig sabihin ng salita ng Diyos? Sabi ng servant ni Elisha, 20 tinapay lang to, paano pakakainin ng 100 tao? Sabi ni Elisha, basta sundin mo ang pinagagawa ko. I could imagine yung tono ni Elijah. I could imagine how he gave the command. Kasi merong thus said the Lord. Alam niyo sa Biblia, pag may sinabing thus said the Lord, absolute yun. Talagang narinig nung nagsabi na galing sa Diyos. Thus said the Lord. Hindi kayo pwedeng magsabi ng thus said the Lord pag hindi nyo narinig sa Diyos, mananagot kayo. Pero pag narinig mong malinaw galing sa Diyos, you can boldly say, thus said the Lord. And that's what Elisha said.
Feed the men. Feed the men of God. Feed these 100 people. I don't care if that's just 20 pieces of bread. Feed them. For thus says the Lord, they will eat and there will be remains. May maiiwan pa. May leftover pa. Sa panahon ni Jesus, ilan yung leftover? 12 basket full of leftover. Patotoo sa mga disciples ng Panginoon, 12, hindi makapaniwala na kayang pakainin ni Jesus yung 5,000, mahigit 5,000 tao, gamit lamang 2 isda at 5 tinapay. Kaya sinadya ng Diyos, may matitira para patotoo dyan sa mga kulang sa pananampalataya na ang Diyos ay kayang gumawa ng himala. Hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Palakpakan natin siya. Siya'y dakila at tapat kailanman. Hallelujah. At ito na nga po, they shall eat and have some left, so He set it before them, and they ate. Kumain. Kumain. I could imagine. Naiisip ko, wow, galing mo. Diba? Tayo, di ba madalas tayo maghanda, Ate Neneng? Pag naghahanda tayo, kung maka-estimate tayo, grabe, di ba? Ayaw natin ang kulang, gusto natin sobra-sobra budget. Pero pag Biblia ang tiningnan mo, yung budget laging kulang. Si Ninang magaling mag-budget yan eh. Pero pag Biblia ang tiningnan mo, hindi pinag-uusapan dito kung kasya yung pera mo, hindi. Kung you have enough resources or you don't have, look at the widow's oil, a little jar. But that was more than enough to spend for her entire lifetime together with her 2 sons. Because they trusted the word of the Lord. Amen? Anybody here who can trust the word of the Lord? Shall you wave your hand? Anybody here who can trust the word of the Lord with just a little oil in his hand? Hallelujah. Thank you, Lord. Bless your people, oh God. Hallelujah. Di ba? Ang pakakainin ni Lord, 100. Gagamitin 20 tinapay. Wow, ang tindi mo, Lord. Pakakainin ni Jesus, 7,000. Gagamitin 5 tinapay, 2 isda. Mas matindi ka, Jesus. Tayo, pag may papakainin 14 pastor. Sir Belen, ilang kilong pansit? Mga 6 na kilo yan. Ang lakas kumain yan. Gusto natin laging sobra. Ako mismo gusto ko laging sobra eh. Nagpapasiguro eh. Pero ang Diyos hindi ganon. Gusto ng Diyos, magtiwala tayo sa magagawa niya. Ang Diyos natin ay Diyos na nagpaparami. Amen! Amen! Ang Diyos natin, Diyos na nagdadagdag. Sa kalagitnaan ng pagkukulang, magdadagdag siya. Hindi kayo papahiya ng Diyos natin. Amen! Hallelujah! Hindi tayo papahiya ng Diyos natin. And I believe what God is doing in Jesus Abundant Life Giver Church, He will not put you to shame. Sabi ng Isaiah, instead of your shame, He will give you double honor. Everybody say double honor. Who wants double honor? Clap your hands and shout hallelujah. Praise the name of the Lord. Talo na tayo sa 2 Kings chapter 5. Si Naaman, commander of the army of the Syrian government. Who is Naaman? No? Isa siyang noble person. Isa siyang tinitingala. Ang sabi po ng Bible, because of him, because of Naaman, pero sila'y pagan. Basahin niyo po yung 2 Kings chapter 5. Ang Diyos na sinasamba nila ay si Rimon. Hindi si Raymond, Rimon. Di ba? Merong statwa sila doon, yun ang sinasamba nila. Okay? Pero, sinasamahan ng Diyos si Naaman. Dahil sa kanya, bine-bless ni Lord ang mga battles ng Syrian government. I don't know why. It must be righteousness. Sabi nung binasa natin kanina, Romans chapter 4 verse 19 to 25, righteousness is imputed. It is not the product or result of what you have done. It is imputed. Dinamit sa atin yung katwiran ng Panginoon. Kung bakit kayo matutuwid ngayon, ang tingin sa inyo ng langit ay matuwid dahil nakadamit sa inyo si Kristo. You have been clothed by Christ Himself. Sabi ng Romans chapter 14. Put on the Lord Jesus Christ. Kapag si Kristo ang nakasuot sa inyo, walang magawa ang Diyos. Walang makitang kasalanan. Walang makitang kamalian. Walang makitang kapalpakan. All God can see, all the Father can see is the righteousness of Christ
imputed on you. Ganun ang righteousness. Please don't talk about righteousness that is based on your performance and on your works. Your righteousness, the righteousness that God acknowledges is the righteousness that He see in you through Christ Jesus, our Lord. Amen? So, si Naaman, despite his position, he was leprous. Yung kanyang katawan ay may mga bakat-bakat ng pula, may mga pantal-pantal, yuck. Diba? Leprosy. At mabuti na lang, in one of their military operations, a girl who was held captive from Israel, dinala sa kanilang bayan at naging servant nila. Kilala si Prophet Elisha. Naikwento ngayon nung servant girl sa asawa ni Naaman, sabi nung babae, kung magkakaroon lang ng pagkakataon na kapag makapag-minister yung propeta namin, si Elisha, sa aking amo, sa asawa ninyo kay Naaman, sigurado ko gagaling siya. Nung malaman ni Naaman, nagpunta sa kaniyang hari. No? Yung hari niya ay nagustuhan yung narinig dahil gusto rin siyang matulungan. Nagpabaon pa. Sino gustong mapabaunan dito? Ang pinabaon, sabi ron, 10 talents of silver, 600 shekels of gold, and 10 changes of clothing. Tiningnan ko kanina sa Google yon, no? Sa biblical Google. Yung 10 talents is equivalent to 26 to 30 kilos of silver. No? Yung 6,000 shekels, pagkaitama nyo ko kung mali, ay equivalent yan sa 68 kilograms approximately of gold. Magkano ang kilo ng gold ngayon? Ang dami nun. Yun ang pabaon. No? Para bang, siyempre, when you come to a place to visit a big person, you don't come empty-handed. Parang sa church ba? Pag tayo nag-church, imi-meet natin si Lord, you don't come empty-handed. Amen? Lagi kang maipe-present sa iyong Diyos. No? Look at the wise men who looked for Jesus in the middle of the night, just being guided by the star. Di ba? Anong dala din nila? Frankincense, myrrh, and gold. They did not come empty-handed. Ganon din ito si Naaman. Pinabaunan siya nung hari. Ang problema, akala nung Naaman, dediretso siya dun sa hari ng Israel. Pagpunta niya doon, dinala yung handog, nako, hindi nagustuhan ng hari. Ako ba'y Diyos para gawin yan? Kaya nagpunit ng damit, no? At anong sabi rito? Basahin natin. Hallelujah. Okay, when the king of Israel read the letter, he tore his clothes and said, "Am I God to kill and to make alive, that this man sends word to me to cure a man of his leprosy? Only consider and see how he is seeking a quarrel with me." Paano yan? Pag hindi ko napagaling yan, digmaan na. Di ba? Yun po yung kwento doon. Nung malaman ito ni Elisha, the man of God heard that the king of Israel had torn his clothes, and he sent to the king saying, "Why have you torn your clothes? Let him come to me now." Elisha sent word. Everybody say, sent word. Okay? So, importante kasi yung word. You sent your word and healed my disease. So, Elisha sent word. Tell Naaman to come to the river Jordan and dip himself 7 times. Ilubog niya yung kanyang katawan. Ang inutusan ay si Gehazi. Tandaan nyo si Gehazi, ha? Nagalit si Naaman. Ang inaasahan niya, si Elisha mismo ang lalapit sa kanya at ililay hand siya para gumaling. Sino dito gusto magpalay hand? Usong-uso yan. Ako sa ibang churches, pag yung pastor ay gumano, no, magpapalayan, tatakbuhan, lumalapit. Buti na lang sa atin, walang ganun. Hello, I mean nothing against laying on of hands, but there is a time, a proper time, that the Holy Spirit will lead you in the laying on of hands. Pero it's not something na
na kailangan talagang magkaripas tayo at iba ang Jesus Abundant Life Giver Church no? Talagang by faith. Amen po ba? Palakpakan na natin si Lord. But then again, Naaman was displeased, thinking that that's what would happen, pero hindi. Na-turn off siya. Sabi niya, punta lain ang pinuntahan ko dito, may dala-dala pa akong regalo, tapos ganun lang ang pagagawa nyo. Maligo dyan sa ilog yung ang dumi-dumi, ang putik-putik. Hindi ba mas maganda yung mga ilog namin, yung ilog Parpar, at yung ilog, anong pangalan? Aganan ba yun? Andyan yan no? Yung isa Parpar. Ito yan, tiga. Abanan. Tamo? At least magkatunog. Di ba mas malinis yung mga ilog namin? Doon na lang ako maligo. No, mabuti na lang nakinig si Naaman doon sa kanyang mga servants. Sabihin nyo nga, mabuti na lang nakinig. Say it like you mean it, mabuti na lang nakinig. And finally, he was convinced. Sige na nga, maliligo na nga ako dyan sa ilog na madumi na yan. At nilubog niya ang kanyang sarili ng 7 beses. Tama ba? Pastora, 7? Naalala ko, yung anak nung Shunammite woman, dumating si Elisha, pero pinauna niya si Gehazi, ang instruction niya kay Gehazi, kunin mo yung tungkod ko, ipatong mo sa katawan ng bata para mabuhay. Pero hindi pumayag yung nanay. Hindi ako papayag na hindi ka kasama. No? Parang si Naaman din. Gusto niya talagang andun yung presence ni Prophet Elisha. Kaya sumunod si Prophet, nauna si Gehazi. Nilagay yung tungkod dun sa ibabaw ng bangkay na bata. Walang nangyari. Nung si Elisha na, eto na ang ginawa niya. Mouth to mouth, eyes to eyes, hand to hand. Linapat niya yung kanyang katawan. No? May message ba ron? Hindi natin pag-uusapan yun, mahaba yun. Pero mouth to mouth, eyes to eyes, hand to hand. And not long enough, the child's body became warm. Uminit yung katawan. Pero nanatiling nakahimlay pa rin yung bata. Tumayo ng isang beses pa si Elisha at naglakad ng isang balik dun sa kabahayan. At pagkalakad, inulit uli. Ipinatong yung kanyang katawan, mouth to mouth, eye to eye, hand to hand. Alam niyo nangyari? Bumahing ng 7 beses. At nabuhay na yung bata. Kinarga ni Elisha at inabot sa kanyang nanay. Iniisip ko, ikaw na magpaliwanag ng pastora kung bakit 7 beses. Dito naman, si Naaman, maglubog ka ng 7 beses. Nung makumbinsi si Naaman na kahit marumi yung tubig ng ilog Jordan, nilubog ang kanyang sarili, pag-ahon niya sa huling pagkakataon, ang sabi po ng Biblia ko, yung kanyang kutis ay nagmistulang kutis ng isang sanggol. Parang ganito ba? Kahit nakamas ka, alam ko yung kung sino ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Iba talaga yung sumusunod sa Lord, no? Di ba? Kahit minsan labag sa kalooban mo, dahil yung nakikita mo parang hindi tama Lalo kung magkakasakit dyan Ang dumi-dumi niyan. Pero yun ang gusto ni Lord What matters, yung gusto ng Panginoon. Tama ba, Sister Roa? What matters, yung instruction ni Lord. Amen? Hallelujah. No? Pag-ahon niya, kutis sanggol. Hallelujah. No? Hindi ka na pupunta para magpatanggal ng warts. Di ba? Kutis sanggol ka na. No? Eto na ngayon. So, Naaman was very grateful. How many here are grateful? Do you have grateful people here? Huh? Are you grateful? And because Naaman was grateful, yung kanyang mga daladalang present, ibinigay niya kay Elisha. Elisha, ito na. Ito. Pero alam niya si Elisha, dahil may usapan sila ni Lord, hindi ko pagbibili yung anointing ko.
May mga panahon ganun eh. Merong mga panahon na hindi ko tinatanggap yung inaabot sa akin. Ewan ko kay Pastora, ganun din siguro si Pastora. Siguro, daming beses. Sa 20 beses na may nag-abot sa akin, 1 beses hindi ko tinanggap. Ang dami, no? What I mean is there will be times that anointing is not for sale. The work of God is not for sale. In other words, hindi kayang bayaran ng pera. Hindi nadadaan sa salapi. Hindi pera-pera ang usapan. It is the work of God. Can you clap your hands to the Lord? Elisha repeatedly refused to receive the offering. That's why Naaman said thank you and left. Here comes Gehazi. Ito na si Gehazi. Umubra na sa kanya yung spiritual leprosy. No? Sabi niya, pambihira naman tong prophet ko. Ginto na, naging bato pa. Without the knowledge of Elisha, hindi niya alam si Gehazi, hinabol si Naaman. Paghabol niya kay Naaman, at a distance, nagsinungaling pa. Isinangkalang yung kanyang amo. Sabi, pinahabol ka ng amo ko. At gusto niya yung handog mo. Dahil si Naaman, hindi lang luminis ang kanyang katawan, pati puso niya luminis eh. Kaya sabi niya kay Elisha, now I know the God, the true God, yung totoong Diyos. Siya na lang ang sasambahin ko. Kung ako man, dahil ako'y Syrian, ay mapunta sa templo ni Rimon at sumamba, patawarin ako ng Diyos. Pero alam ko, na iisa lang Diyos ang kayang magpagaling at magligtas. Ang Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Jesus Abundant Life Giver Church. Sumigaw ng hallelujah! Amen. So yun, nabago si Naaman. Hindi in-evangelize, pero binago siya na dahil nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Pag nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos, we cannot resist the Lord. We will serve God, we will love God, we will obey God, we will follow God, we will sacrifice for the Lord. Kapag nakita natin nagkaroon tayo ng personal and close encounter with God, we can never resist God. I tell you that. Kaya nga kayo andito eh. You have tasted and seen the goodness of God. Am I right? Am I right? You have seen it all. You have tasted the goodness of God. Kaya kayo andito. You are not here because we sing good here, we preach good. No. Not because of that you are here. Because of the goodness of God. Nararanasan natin. Iniingatan tayo ng Diyos. Nagpo-provide si Lord sa atin. Hindi kayo nagkakasakit. Magkaroon kayo ng maramdaman. Maya't maya, magaling na kayo. Amen. Walang namatay sa pandemic. Amen. Iniligtas tayo ng Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Eto na. Bit-bit na ni Gehazi. Yung kanyang kasinungalingan. No? Hindi pa siya nakakaabot kay Prophet Elisha na discern na ng prophet what's in his heart. Nung tinanong si Gehazi, ang sagot niya ay deception. Wala po ito. No? Kaya alam niyo ang sabi ni Elisha, nireveal ni Lord ang puso mo. Nireveal ni Lord ang puso mo. Kaya yung sakit ni Naaman, lilipat sa iyo. Pakinggan po natin yon. Pakinggan natin yung sinasabi ni Lord. Wala akong maisip na turo. Paturo tayo sa Holy Spirit. No? Yung puso nire-reveal sa harapan ng Panginoon. At ang nakakatakot, what left Naaman went to Gehazi. It is a dreadful thing to fall under the hands of a mighty God. Are you with me? Diba? We are not playing around with God and with fire. We are dealing with the ever-living, all-powerful, and mighty God. He is the God of Jesus Abundant Life Giver Church. Amen? Amen? Hallelujah! Ito na po. Malapit na tayong matapos. Uy, nalaglag. Lastly, ito, nakakalungkot. So he went out from his presence
a leper like snow. Namumuti yung katawan ni Gehazi dahil yung karamdaman, dahil sa kanyang pag-iimbot. Sabihin nyo nga, pag-iimbot. Di ba? Yung pag-iimbot, yung mga bagay na para sa iba, hindi para sa iyo, para sa Diyos. Di ba? Pag nag-imbot ka, eto, hindi ba Bisaya yung salitang yun? Hindi, naririnig ko kasi kay ambot pala yun. Sorry. Hallelujah. Chapter 6. No? Ito pa, sinundan. Miracle upon miracle. When the axe head was lost, it was recovered. Lumubog yung bakal sa tubig. You know the story. Impossible na ma-recover, ma-retrieve. Pinalutang ng Panginoon. It will remind you na yung mga bagay na nawala, kayang-kayang ibalik ng Diyos sa atin yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ito na ngayon. Nabalitaan ngayon ng Syrian government. No? Itong hari nila, si Ben-Hadad yata ito eh. Ben-Hadad. No? Laging nagseset ng ambush, no? Sa isang lugar, hoping that the army of Israel will pass by para ma-ambush nila. Pero dahil merong prophet Elisha na nagbibigay ng warning time and again sa Israel, huwag kayong dadaan dyan. Dahil aambushing kayo ng mga Syrian army, yari kayo dyan. Sumusunod yung hari. Ang ganda, no? Yung hari sumusunod sa pastor, sa prophet, sa mga katulad natin. At one point, naranasan natin yan. To God be the glory. Tinanong ako ng mayor, sinong ilalagay natin dyan? Walang hahawak ng department. Nag-suggest naman ako, sinunod. Ang problema, yung sinuggest ko, palpak. Sabi sa akin ng mayor, ikaw nagsabing ilagay yan dyan. Ay, nako. Ang sarap ng mga ganong karanasan, ano? At least nararanasan natin. Di ba? Tapos alam nyo, sabi ng mayor, ni Mayor Ilyong dati, sabi sa isang pastor, sabi niya, to God be the glory, ha? To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Sabi ni Mayor Ilyong, sana lahat ng mga head ng municipal hall, pastor. To God be the glory. Alam niyo kung sino nakarinig noon? Si Pastor Larry Ikay. Sinabihan siya ng mayor. Kita niyo pag nakikita si Kristo sa inyo. Amen? Ito na ngayon. Naalaman ng hari ng Syria na ang may kagagawan kung bakit hindi umuubra yung kanilang maitim na balak ay si Elisha. Nung malaman ng hari ng Syria, kinabukasan kaagad, he deployed a vast army surrounding the whole nation of Israel. Paggising ni Gehazi, takbo, pabalik kay Elisha. Prophet, napapaligiran tayo ng mga sundalo, horses and chariots. Kawang ka ba si Gehazi? Talagang parang hindi born again. Di ba? Pagtayo ni Elisha, ano sabi ni Elisha sa kanya? Ano sabi? Ano sabi ni Elisha? Do not be afraid. Kasi sabi ni Gehazi, ano nang gagawin natin? Yari na tayo, napapaligiran tayo. Sabi ni Elisha, he said, do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them. Amen. Nangyayari ba sa atin yon? Nakikita natin na those who are with us are greater than those who are with them. If it's happening to you, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Then Elisha prayed and said, ito mabigat. Then Elisha prayed and said, O Lord, please open his eyes that he may see. Open his eyes that he may see. I just pray that God will open our eyes always that we may see. Amen? Kasi hanggat hindi natin nakikita, wala tayong patutunguhan, walang direksyon.
Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Can you see horses and chariots of fire all around you? Dapat yun ang nakikita po natin sa mga panahong kinakabahan tayo. Nangangamba tayo. Ang nakikita natin, horses and chariots of fire. Amen? Hallelujah. And when the Syrians came down against him, Elisha prayed to the Lord and said, please strike these people with blindness. Alam niyo, inono ni Lord yung prayer ni Elisha. Lahat sila nagkabulag. Yung mga kawal ng Syrian, ready to be slaughtered dahil mga bulag na. So he struck them with blindness in accordance with the prayer. So he struck them, God struck them with blindness according to the prayer of Elisha. According to the prayer of, name it. Anong ipapalit ko sa pangalan ni Elisha? According to the prayer of Beatrice, according to the prayer of Neneng, according to the prayer of Elizabeth. Di ba? And God responded. Sumagot ang Diyos according to the prayer of the man of God. And Elisha said to them, this is not the way and this is not the city. No? Nilid na niya, blind na eh. Follow me and I will bring you to the man whom you seek. And he hailed them to Samaria. Dinala ni Elisha sa Samaria. And as soon as they entered Samaria, Elisha said, O Lord, open the eyes of this man that they may see. So the Lord opened their eyes and they saw, and behold, they were in the midst of Samaria. As soon as the king of Israel saw them, he said to Elijah, my father, shall I strike them down? Shall I strike them down? He answered, you shall not strike them down. Would you strike them down, those whom you have taken captive with your sword and with your bow? Set bread and water before them that they may eat and drink and go to their master. So he prepared for them a great feast. And when they had eaten and drunk, he sent them away. And they went to their master. And the Syrians did not come again on raids into the land of Israel. Instead of doing harm to their enemies, they did good. Pinaghandaan pa. Kakaiba si Lord, di ba? Yung enemies, trinit ng maayos. Huwag silang patayin, pakainin. Pinaghanda ng isang malaking feast yung kanilang mga kalaban at pinabalik. Ano nangyari? There was peace in the land. There was peace in the land between Syria and Israel. Hindi ba dapat palakpakan natin ang Panginoon? The Bible said, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts, and my plans are not your plans. In closing, let me read Romans chapter 4, verse 19 to 25. Ang sabi po ng Romans chapter 4, 19 to 25, in the English Standard Version of the Bible, he said, referring to Abraham, he did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old. Or when he considered the barrenness of Sarah's womb, no unbelief made him waver concerning the promises of God. But he grew strong. Hallelujah. He grew strong in his faith as he gave glory to God. He grew strong in the faith as he gave glory to God. Hallelujah. Fully convinced that God was able to do what he had promised. He was fully convinced. God is looking for people who are fully convinced that God is able to do His promise. Even in our lives, God has a promise. Even in your ministry, even in this church, God has a promise. And God is able to fulfill that promise. That is why faith was counted to Him as righteousness. When you are faithful, you are righteous. When you are full of faith, you are righteous. Hear the word of the Lord. But the words, it was counted to him, were not written for his sake alone, but for ours also. Sabihin mo nga sa katabi mo, para sa atin din to. Come on, do it. Para sa atin din tong mga sinasabing ito. For ours also.
It will be counted to us who believe in Him who raised from the dead Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our faith. So I would like to close this. Although faith can weaken, let us now not allow our faith to weaken. Whatever the circumstance is, in difficult times, in unprecedented times, unexpected times, in adversity, in tribulation, in problems, faith can face the facts, no? But holds to the promises of God. No? Maaring hindi tayo magde-deny, mahirap, no? Faith is not denial of the facts. Facts is facts, andyan yan eh. But faith is holding on to the promises of God. Mas higit yung ating paniniwala na ang pangako ng Diyos ang magaganap at ang mangyayari. Amen? And secondly, do not allow faith to waver. Pag-ihip ng hangin, no? Be stand firm. Yun ang sabi ni Paul. Stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that the work of the Lord, the labor of love, will not be in vain. Stand firm. Do not waver. Huwag tayong papadala. Do not be swayed to and fro. Because James said, he who is being swayed like a wave of the sea, expect to receive nothing from the Lord. For he is a double-minded person, unstable in all he does. Amen? So huwag tayong papasway. No? Tigasan natin yung ating pananampalataya. And lastly, this is the good news. On top of everything, faith can always grow strong. Amen? As we hold on to God, God will prove that He has the ability to fulfill all His promises. All His promises. I said all His promises. God will do it. No, kahit po hindi natin maranasan ngayon, believe God will fulfill it. God has the ability. Alright? Ang bagay na hindi nangyayari at hindi kayang gawin ng Diyos ay limutin niya yung katuparan, pagtupad niya sa ating mga pangako niya sa atin. Hindi kayang gawin ng Diyos yun. God is always able. Situations we can change will remind us that it always needs God's divine intervention. May the Lord bless you today. Stand up on your feet. Aawit po tayo ng isang awit. Hallelujah. To God be the glory. When God fulfills promises, it is not based on our desires, but it is based on His perfect will in our life. Hallelujah.